Shalom, shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan at binibigyan natin ng pagninilay. And from time to time ay tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko sa abot ng ating makakaya. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 to preach the word of God in season or out of season, convenient or inconvenient. So, kiniklaim din natin yung sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 that the weapon of our warfare is not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God and taking every thought captive in obedience to Christ. So yan mga kapatid. And may the Lord bless us and protect us and cover us in His most precious blood as we do this ministry today. At pagpalang ginawa ng Panginoon itong platform na ito, ingatan tayo kabayat patnubayan at iligtas tayo sa lahat ng mga evil intentions, sa mga evil attempt ng ating kalaban in the name of Jesus with His most precious blood and by the power of the Holy Spirit. So, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 8 verses 1 to 3. Ang gamit ko po na Bible is New American Bible, St. Joseph Edition. Okay. The Gospel of the Lord according to St. Luke chapter 8 verses 1 to 3. Glory to you, Lord. Afterward, he journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the 12 and some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Joanna, the wife of Herod's stewards, Chusa, Susanna, and many others were provided for them out of their resources. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, napakaiksi lang po ang Ebanghelyo ngayon. 3 verses lang. Luke chapter 1 verses 1 to 3. So, ipinapakita dito sa Ebanghelyo ngayon na ang Panginoon ay patuloy na nangangaral ng mabuting balita sa mga karatignayon at kaalinsabay nito or kasabay nito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo at kasama nito yung ilang mga babae. So kung makikita natin sa gospel, alam niyo naman na sa gospel, in all the gospels, ang Luke, ang gospel according to Saint Luke, ang maraming tagpo na binabanggit niya mga babae. So itong unlike sa mga ibang gospel, kasi ang alam naman natin noon mga kapatid na ang konteksto ng mga Hudyo is they are puro sila mga kapag magtitipon, kahit kung naalala niyo yung pagpapakain sa 5,000, ang nabanggit lamang doon ay ang mga kalalakihan. So, ang mga babae hindi binabanggit. Pero dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, malimit binabanggit yung patungkol sa mga babae. So, ayan. At kakibat ng pangaral ng Panginoong Kristo ng Ebanghelyo sa mga karatignayon ay may kasabay palagi na pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling. Pero kung makikita natin na
ang nauna muna ay pagpapalayas ng demonyo, and then healing comes. Kasi makikita natin that many of the sickness ay caused by the demons. Ang masamang espiritu yung nag-inflict ng karamdaman. At ang example niyan is yung kay Job. Kung babasahin natin yung aklat ni Job. So, di ba? So, pero, of course, titignan din natin mga kapatid na sa ating kapanahunan ngayon, there are sickness that are not caused by the demons. Marami siyang causes, of course. Kagagawa ng diablo, negligence natin, our own negligence. Di ba? Our own negligence. And then, yung pinapahintulutan ng Panginoon, mga kapatid. God allows it to happen. God allows it to happen. So, those are those are some reason na yung dahilan ng ating pagkakasakit. Una, kagagawan mo yung mismo natin at kagagawan ng Diablo. Na dumating sa lahat ng tao na hindi dinanas ng lahat ng tao. Pagkos tapat ang Diyos, hindi niya kayo ipahintulot na subukin beyond our capacity. Ayun yung sinasabi sa 1 Corinthians 10 verse 13. Kahit yung nangyari kay Job, hindi naman nangyari yun kay Job without God's permission, mga kapatid. So yan. So itong pangangaral ng Panginoong Jesucristo, kaakibat lagi ang pagpapalayas ng demonyo. Actually, kung pupuntahan natin, if we will go back to Luke chapter 10, mga kapatid, dito sa ahead of this chapter 2, dalawang chapter from this Luke chapter 8, dito sa Luke chapter 10, verse 19, ay yung pagsusugo ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, okay, dito sa Luke chapter 10 verses 17, the 72 returned rejoicing and said, Lord, even the demons are subject to us because of your name. So itong 72 na ito ay inutusan ng Panginoon na humayo in advance sa mga lugar na kanyang pupuntahan at nagpalaya sila at the same time habang sa kanilang pangaral ay nagpapalaya sila ng demonyo. And then sabi dito, Jesus said, I have observed Satan fall like lightning from the sky. Behold, I have given you the power to tread upon serpents and scorpions and upon the full force of the enemy, and nothing will harm you. Verse 20, nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. So, dito sa kanyang pagsusugo, sa kanyang mga alagad, ay kaakibat lagi yung pagpapalayas ng demonyo. At makikita rin naman natin yan doon sa before the ascension of the Lord. Makikita natin doon sa Mark chapter 16. Dito binabanggit din mga kapatid. Sabi dito So Mark chapter 16 verses 15 to the following. Sabi dito sa verse 14, sa verse 15, he said to them, go into the world, okay? Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. These signs, ayan mga kapatid, ito. These signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons, they will speak new languages, they will pick up servants with their hands, and if they drink any deadly things, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Okay? Verse 9, so then the Lord Jesus,
after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. So makikita natin mga kapatid na sa kanilang pangaral ay lagi yung mga sumasampalataya ay may kaakibat na authority against the devil. May kaakibat lagi na pagpapalayas ng demonyo or deliverance, healing and deliverance and healing. So ito yun mga kapatid. That is why that even until now, kung makikita nyo na sa simbahan sa atin sa Catholic Church na pinangungunahan ng ating 267 popes na si Pope Leo XIV, sorry, ay bawat mga dioceses mga kapatid ay merong mga exorcist. Actually, ang mga exorcist ay supposed to be ay mga bishops. Pero alam naman natin na sa isang diocese napakalawak ng sakop ng isang bishop. That is why a bishop can delegate a task of an exorcist. Merong sa isang diocese mga kapatid, meron itinatalaga ang bishop na mga exorcist. So halimbawa mag-mention tayo. Sa Archdiocese of Manila, ang chief exorcist dyan ay si Father Jose Sequeira. Si Father Jose Sequeira has produced many books about deliverance and exorcism. So marami na po siyang mga volume of books na very magaganda. So meron ako dating yung volume 1 yan, yung exorcism, yung title. And then ngayon marami na, may about mga prayer for deliverance and healing, mga experiences nila as an exorcist. Yan, halimbawa, dun sa Manila, Archdiocese sa Manila, kasama niya sina Father Wilson Cabaning, and then dito sa Pasig, si Father Daniel Estacio, na sa kaalaman ko ay siyang kasalukuyang presidente ng Pasig Catholic College. Okay? Then dito sa Diocese ng Antipolo, yun those are mga alam ko na mga example ng mga exorcist mga kapatid. Si Reverend Father Jeff Quintela, siya yung dating diocesan liturgist. Siya yung liturgist ng diocese ng Antipolo. So bali ngayon ay ginibap niya na yata yung pagiging liturgist niya at nag-focus na siya sa exorcism, sa office of exorcism as an exorcist. So bali siya lang yung head ng exorcist at ang mga kasama niya sina Father Rock Berdos. Yan yung mga kilala ko mga kapatid. So every diocese at ang isa din sa mga kilala ng mga exorcist ay si Father Darwin Gitgano. Sa biyaya ng Panginoon ay nakapagpatayo sila ng St. Michael Exorcism Center. Meron sila dun sa Bohol. Hindi ko alam kung Bohol ba yun. Basta ang bago niyang assignment. Ang laki mga kapatid. So sa biyaya, mga nagdo-donate ay almost natapos na italaga na consecrate na sa Panginoon. So, ganun. Ang kaakibat lagi ng pangangaral ng salita ng Diyos is the deliverance from healing and deliverance and exorcism, yung pagpapalayas ng demonyo. Nakwento ni Father Darwin na ang paglaganap ng ating pananampalataya sa Europe is not by means of preaching only, but by means also of exorcism. Dere mo kung miyembro ng pamilya mo ay yung anak mo halimbawa lumulutang sa ere. Hindi ka ba maghahanap ng tutulong sa iyo? And there is no other that can help you with that kundi ang mga exorcist lamang natin sa Catholic Church. Diba? Kaya nga sumikat yung exorcist na movie, yung Pare. Kung napanood nyo pa, hanapin nyo yung Dominion. Yung Dominion, tawag nito yung sinong dancer itong sikat na nakasuhan.
ang ano doon, isa sa mga uh, cast, isa sa karakter doon. Ang kwento niyan, isang dating pari na tumalikod sa pagkapari. But sa isang instant na ganun, na nagkaroon ng may tao na kailangang i-deliverance, ay in that instance, nagbalik loob siya sa Panginoon at niyakap niya uli yung kanyang pagiging pari at nagpagamit siya sa Panginoon to pray for that person. Si Bong, no, it's not Bong Navarro, sino ba yan yung kasama nila na Bong na mananayaw, magaling sumayaw? Si Bailey Crawford. Si Bailey Crawford ang sangkas doon. Makita niyo doon, ang tindi ng grabe yung ang movie na yon. Pero those are inspired by true events, mga kapatid. So, kaakibat lagi ang pangaral, ang exorcism, deliverance. That is why, yun nga, sabi natin, na ang ating simbahan, ang Catholic Church, has the office of exorcism. Meron tayong mga deliverance. Pero kapag halimbawa, sa isang sa isang diocese, mga kapatid, no? Halimbawa, sa isang diocese, kapag walang pare, halimbawa, sa lugar mo, halimbawa, sa isang parokya mo, yung anak mo, nagkaka-encounter ka ng ganun na parang it seems na hindi mapaliwanag ng mga doktor. Halimbawa, hindi mapaliwanag ng mga doktor. Hindi mapaliwanag ng parang scientifically, hindi cannot be explained. Bakit ganun? Maybe that is the time for you to go to an exorcist and consult, ano po itong nangyari sa amin. So, magkakaroon sila ng investigation. Yung tinatawag na meron silang case, meron silang mga mag-iimbestiga, case officer. May case officer sila, iimbestigahan nila kung bakit nangyari yung gano'n. I-determine nila kung yun ba talaga legit na caused by demonic cause, or is just ano lang talaga, it concerns lang talaga about your health. So, hindi rin basta-basta mag-determine yung pare kung yan ba ay need for deliverance sa kagad, no. May mga case officer pa sila, pag-aaralan pa nila, titingnan pa nila, evaluate pa nila kung yan ba talaga ay need to be prayed for exorcism and deliverance, mga kapatid. So, yan yung ano natin. Pero kung sakali na walang exorcist, pwede mo naman lapitan yung parish priest nyo sa inyong parokya. Pwede naman siya mag-execute ng deliverance kung emergency, ng exorcism kung emergency. Pwede naman. Then kung pwede naman na halimbawa sabihin nung pare, kung hindi takot yung pare, magpapaalam siya sa bishop. Halimbawa, tatawag niya, bishop, meron pong inilapit dito sa akin na kaso that needs for an solemn exorcism. Pag sinabi ng bishop, okay, go ahead, do it. And then i-pray siya ng bishop, valid po yun. Alam niyo kung bakit hindi basta-basta yung mga pare natin na hindi naman na-delegate as exorcist gumagawa? Kasi napaka-importante ang authority, delegated authority. Kahit pare sila, yes, they have the authority to cast out demons, pero kung sa isang diocese may dinelegate lamang si bishop na mga exorcist sa kanyang discernment that these priests are able to perform the ministry, ay napakahalaga yung mga kapatid, napakahalaga yung authority na tinatawag. Kaya yung mga pari natin, hindi sila basta-basta mag-perform ng exorcism, solemn exorcism, kapag hindi naman talaga sila delegated as exorcist, mga kapatid. And then, kasi pagdating sa exorcism, kung halimbawa yung tao na yan ay naposes ng ilang demonyo, i-question ng demonyo yung authority ng pari. Mga kapatid, yan yung totoo. At kaya yung mga pari natin, hindi sila basta-basta
mag-perform ng deliverance ng exorcism kung hindi sila delegated as an exorcist. Because, parang ano yan, tinatawag na parang ang mangyayari dyan is para kang usurpation of authority. Hindi ka naman exorcist, nag-ano ka, i-question ka ng demonyo. Okay? Yan. Or kung ikaw naman ay gagawa nun, halimbawa, yung mga magulang, ang mga magulang has the authority also over their children, over your property. You can make a deliverance. You can make a deliverance sa mga member ng family mo. Okay? Pero kung outside your family, kung ang mga magulang can perform deliverance ng direct, halimbawa, in the name of Jesus, yan. Pero kung yung kaibigan mo lang, kapitbahay mo, ay ano daw ang sabi ng mga expert dyan, ang prayer mo lang is supplicatory. You are asking the Lord to help this person to be delivered. Yan. Yan. Ganon. So, yun lang yung mga kapatid na kaakibat lagi ng pangaral ay ang pagpapalayas ng demonyo. That is why our church, until now, especially today, sa kapanahunan natin, in these days, in these days, ang dami na pong mga exorcist na tinatalaga sa bawat mga parokya about mga diocese. Katulad doon nga si Father Darwin. Kung marami na pong mga pumunta kay Father Darwin ng mga kaso na nagkaroon ng kagalingan. Yan, hanapin nyo yung ni Father Darwin. Si Father Darwin Gidgano, narami na pong mga pumunta sa kanya na hindi na po kayang maintindihan ng doktor. But nung dumating sa kanya ay biglang gumaling, mga kapatid. Kasi ang cause lang pala is demonic. Yung isa pa nga iglesia, member ng iglesia. Yung anak niya ang naposes. Tapos sila ng mag-asawa, hindi sila kasal. Ay since na mahal ng tatay, of course, yung anak niya. Kapag ipag-pray, of course, parang tatahimik lang. Pero wala talaga yung total deliverance, mga kapatid. So, ang ginagawa nila, hanggang sa bandang huli na na-introduce na kay Father Darwin, and then, yun nga, may mga recommendations that they need to do something. At yun nga yung una, pagpapakasal. Kasi kahit anong ipanalangin mo dyan, kahit ipanalangin mo ng ipanalangin, especially, halimbawa, kayo na mga magulang. Halimbawa, kung matapang kahit hindi kayo namumuhay ng kabanalan, kayo ng mga magulang, mag-asawa, kahit hindi kayo namumuhay ng kabanalan, kapag ipag-pray nyo, halimbawa yung anak nyo for deliverance, halimbawa na-possess yung anak nyo, kapag ipag-pray nyo yan, ang mangyayari, ganito mga situation, mapapansin nyo, mananahimik yung, halimbawa, na-possess yung anak nyo, mananahimik yung evil spirit. Pero another day, or another time, or another hour, babalik na naman yan. Paulit-ulit lang mga kapatid, mapapagod ka, mapupuyat ka. So, tanungin mo ngayon yung sarili mo, what is the reason why we cannot cast this devil? Bakit hindi namin mapalayas ng demonyo nito? What is the reason? Tanungin yung sarili nyo. Are you in a state of grace? Namumuhay ba kayo sa kabanalan? Pinapractice ba yung pananampalatayang Katoliko? Yun yung mangyayari, mga kapatid. So parents has the natural authority coming from the Lord for their children, for their property. Kaya nga, kung maalaala nyo, ang mga magulang dati, ang laging sasabihin ng mga magulang, kaawaan ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, ingatan ka ng Diyos, di ba? Bago ka umuwi. That is a very important. That is a prayer. That is a blessing, mga kapatid. Na sometimes, parang sa panahon natin ngayon, parang hindi naman napapractice. Pero napakalaga, no? Because parents has natural authority over their children. Diba? So, parang halos hindi na ginagawa ng mga magulang.
Kasi you have the authority. The word you have spoken has power. No? Kaya nga kung babasahin natin yung Ecclesiastico chapter 3, na yung pagpapahal ng magulang is very important for the children, mga kapatid. Okay. So, mahalaga yung pangangaral ay laging may kaakibat na pagpapalaya sa demonyo. That is why our church patuloy itong ginagawa sa kasalukuyan, mga kapatid. Kaya nga mayroon tayong mga exorcist, may deliverance. Sa mga magulang, yun yung sabi ko kanina na pwede kayo deliverance sa inyong mga anak at sa inyong mga ari-arian. Parang halimbawa, parang it seems bakit parang mayroong tinatawag na spiritual attack against our health, a spiritual attack against our finances, a spiritual attack against sa mga bagay sa bahay natin. Parents has the authority to deliver your house. Ito nga example yung kwento ni Father Darwin. Ito, i-share ko lang sa inyo, narinig ko lang kay Father Darwin Gitgano. Father Darwin Gitgano, sa hindi nakakilala, he is a debater, Catholic faith defender siya, a debater, and exorcist siya. Apologist and exorcist. At may yung isang anak yata yung nanay niya na ospital ng ilang araw na hindi gagaling-galing. Ngayon, yung anak, naglapit kay Father Darwin. So yung anak tinuruan ni Father Darwin how to do. Sabi niya, nagpa-bless siya ng mga exorcise oil, exorcise and blessed oil, exorcise and blessed salt, and then exorcise and blessed water. And then, tinuruan siya ni Father Darwin how to do. Alam niyo, ang una niyang ginawa, mga kapatid, is sinunod niya yung instruction, piniray niya yung bahay nila for deliverance. Sa mga hindi nakarinig dito, pero kung sinusubaybayin niyo si Father Darwin, narinig niyo na ito. And it really happens. Documented yan, mismo yung nagpatotoo, yung bata, yung binata na yon na inilapit niyang class kay Father Darwin. So, sa busy-busy si Father Darwin, sabi niya, tuturuan na lang kita how to do. We can do it in our own, mga kapatid, but let us make sure we have strong faith enough and as much as possible. Halimbawa, pupunta tayo ng confession. Yan, i-prepare natin yung self natin. And then kung meron naman kayong aklat na ganito, ayan, kung meron naman kayong ganyang aklat, mga ganito, meron namang prayer dyan. Kung paano magpasimula, anong gagawin sa simula, and then after ng deliverance session. Meron naman dyan nakalagay. Meron naman nakalagay dito. So, kung matapang ka at may pananampalataya, pwede mong gawin. So, yung binata na yun, ginawa niya, mga kapatid. Ginawa ng binata na yun, yung tinuro sa kanya ni Father Darwin. And then, deliverance niya yung bahay nila, mga kapatid. At ginawa na ng mga exorcise and blessed salt, yung paligid, at nag-sprinkle siya ng holy water. Kasi anak siya, may sakit yung magulang niya, ang authority sa kanya din, may authority din, meron din siyang authority kasi member siya ng family. So alam niyo, ang sabi nung patutuo nung bata, marami daw mga insektong nagsilabasan, mga kapatid, na malalaki na namatay sa bahay na yun. Sa palibot ng bahay niya, halos kalahating sako raw, mga kapatid. At nung ipinakita niya sa mga kapitbahay nila, even their neighbors, hindi kilala o hindi alam anong klaseng mga insekto yun. Then after that, yung kasunod niyang pinray over, pinag-pray for deliverance, gamit yung mga exorcise blessed, salt, oil, and exorcise and blessed water, nakalabas yung nanay niya sa ospital. So, yun yung example, mga kapatid. Kaya nga itong ministry ng Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan ay nananatili. Hindi pwede mawala yan, mga kapatid. Kaya kung mayroong mga iglesia
Merong mga simbahan na nagpapakilala na they are from the Lord, pero wala itong ministry na ito ng exorcism and deliverance. Something wrong. Something is lacking. Incomplete, mga kapatid. Kailangan kaakibat lagi yung deliverance na yan, hindi yan mawala. Kasi sa panahon natin ngayon, the devil, kapag sa tingin sa panahon natin ngayon, the devil seems so quiet. At marami na ngayong mga tao na hindi naniniwala sa existence ng demonyo. At kapag magkagayon, kapag hindi ka na naniniwala that the devil is existing, mga kapatid, then that is the time that the devil, that Satan is nagtatagumpay na sa buhay mo, mga kapatid. Kasi napaniwala ka na niya that he is not anymore existing. Ano mangyayari kapag hindi ka naniniwala sa demonyo? Parang katulad dito, anong mangyayari kung it seems parang ganito? Kung halimbawa sundalo ka, Sundalo ka. Peaceful na. You are not anymore believing, hindi ka na naniniwala na may mga rebelde. Very relaxed ka na. Then that is the time that your enemy can easily conquer you. Okay? Because i-lower down mo yung pagbabantay mo. So, sa panahon natin ngayon, ang demonyo ay nagtatagumpay na sa buhay ng mga taong hindi naniniwala that he is existing. Kapag hindi ka naniniwala that the devil existing, then the devil is already winning or nagtatagumpay na siya sa buhay mo. Kasi kung hindi ka naniniwala, di ba, you will lower down your guard against him. So, ang mangyayari, madali ka lang niyang magapi. Unlike kung recognize mo na siya na andyan siya, you are always prepared. Lagi ka naghahanda. Kasi alam mo that the devil is just there. Kaya nga, meron tayong sinasabi dito sa Ephesians chapter 4, verse, mga kapatid, Ephesians chapter 4, verse 27, ito sinasabi dito. So, buksan niyo po sa Bible niyo. Ephesians chapter 4, verse 26, mga kapatid. Okay. 27, sabi niya. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Sa ibang verse, sa ibang salin, mga kapatid, do not give opportunity. Kung English, kung isalin mo to sa English, do not give opportunity to the devil. At all time. Kaya nga merong translation na sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 27, do not give an inch to the devil. Sino ba yung may magaling dyan sa mga engineer dyan at mga contractor? Di ba? Do not give an inch to the devil. Kasi di bang millimeter, then centimeter, then millimeter, centimeter, then inches, di ba? Parang ganon, di ba? Something like that. Yan ang inch mas malaki sa centimeter. So, do not give an inch to the devil. Ibig sabihin, huwag natin siya bigyang opportunity. Let us always recognize that the enemy is just there. Kaya yung sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, mga kapatid. Sa 1 Peter 5 verse 8, bilang mga mananampalataya, we must be always on guard against our enemy. Hindi natin dapat pwede i-lower down ang pagbabantay natin. Kasi yan yung sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ito, mga kapatid, buksan nyo. 1 Peter chapter 5 verse 8, buksan nyo po sa Bible nyo. Okay, ito ang sinasabi. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal. Okay? At ali-aligid na humahanap ng masisila. So you see,
The devil, your enemy, is roaring like is walking like a roaring lion, looking someone whom he may devour. Hindi naman siguro sa atin lingid kung ano yung taktika ng leon, kung bakit ito ginamit ni San Pedro. Bakit leon? Katulad ng leon. Alam natin ang leon, mga kapatid, how he works. Sa pamagitan ng leon, makikita natin how the devil also is working. He is like a roaring lion looking someone whom he may devour. Di ba? Makikita natin sa mga, lalo na ngayon, ang daming mga video sa Animal Planet, Animal Kingdom, sa maraming mga documentaries, makikita natin ang leon, how they work. Halimbawa, sa isang kawan ng mga malaking kawan, di ba? Andun lang sila sa paligid, aligid-aligid lang sila. Ano yung opportunity na tinitingnan ng mga leon? Kapag mayroong isa na miyembro ng kawan yung napahiwalay sa herd or sa flock. Pag napahiwalay na yon, yun yung atakihin ng mga leon. Yung miyembro ng kawan nalulugo-lugo. Yung miyembro ng kawan na naliligaw. Humihiwalay sa grupo, humihiwalay sa kawan, sa herd, sa flock. Yan yung most of the time pinaka fragile or pinaka vulnerable na atakihin ng demonyo. The same, ganun yung strategy na ginagawa ng demonyo sa atin. Para siyang leon na umatungal, aaligid-ligid, naghahanap ng masisila. Di ba? Pero kapag ang kawan kumpol-kumpol, it's very hard for them. Di ba? Hirapan sila. So yun, mga kapatid. That is why we must be always on guard. Kasi ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yung 1 Peter chapter 5 verse 8. At bilang mga mananampalataya, hindi dapat tayo matakot sa demonyo. Kasi kung minsan nakakatakot, parang nakakatakot. Kung nakakaranas na kayo, talagang tatayo yung balahibo mo. But be brave enough. Dapat maging matapang ka, angkinin mo yung pamangako ng Panginoon. If God, Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Tapos, halimbawa, nagkakaroon ka ng sa tingin mo na you are not prepared. Emergency. I-pray mo lang yung act of contrition. Oh my God, I am heartily sorry for having offended you. And I detest all my sins because of thy just punishments. But most of all, because they offend thee, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolved with the help of thy grace to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Amen. And then meron pang version dyan na ipangangako mo that you will confess your sin. Then Lord, despite of my sin, despite of my weakness, still help me. Deliver me, Lord. Protect me, cover me with your most precious blood. Yun yung gagawin mo. Yung sinasabi sa pinapangako doon sa Revelation chapter 12 verse 11. Nagtagumpay sila, they overcame because of the blood of the Lamb. So yun yung gamitin ng Lord, let thy blood cover me. At isa daw sa mga sabi ng mga exorcist lang, si Father Darwin, hingin mo ng intercession ni Mama Mary. I-cover ka ng kanyang mantle of protection, i-pray mo yung Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Beta Dulcedo, et Spes Nostra. Yung Hail Holy Queen. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry for banished children of Eve. To you do we send of our sigh, mourning and weeping this vale of tears. Turn in the most gracious advocate your eyes of mercy
towards us after this our exile, so unto us blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving and sweet Virgin Mary. Pray for an intercession of the Blessed Virgin Mary kung sa tingin mo you are not ready. May mga instances na mangyaring ganun, mga kapatid. And then, yung sub tuo presidium kun pugimo Santa Genetrix, yung pinaka-ancient prayer for the intercession of Mama Mary, we fly unto thee, yung we fly unto thee, hanapin nyo yung sub tuo presidium kun pugimo Santa Genetrix, we fly unto thee, sa English ni ko nang masyado. Basta ang title niya, we fly unto thee. Pinaka-ancient prayer intercession ni Mama Mary. Mga 2nd century yata na na-discover na prayer. So yun yung i-pray mo. Kung in case na may mga instances na nagkaroon kayo ng may mga instances na emergency na nangyari. Kasi may nakwento sa akin yung kaibigan namin dito sa isang village katabi ng aming tintirhan. Meron daw karoon sila parang retreat. Parang hindi ko lang retreat or parang secular na hindi ko lang alam kung religious ba yun or secular na activity nila. Hindi ko nakwento niya sa akin na ang bahay empty, pero may abstract na nakakabit sa wall. It seems talagang demonic yung dating yung abstract drawing na yun. Demonic. Tapos wala man lang mga religious items dun sa na yun. At alam nyo na, habang nagsasalita yung speaker nila nung gabi na yun, may layo nila sa bayan daw, ay ang speaker nila ang naposes. So sila na mga participants ng isang event na yun, sila yung nagsama-sama na magdasal. Hanggang inumaga sila sa kadalasal. Sisi, yung mga kapatid. So, when we lower down our guard and we do not anymore believe that the devil is existing, then the devil is winning over your life already. So, kinakailangan we are on guard. Huwag tayong matakot against him. Kaya hindi tayo, bilang mga Kristyano, bilang mga mananampalataya, dapat hindi tayo nagtatabi-tabi po. Because sabi ng mga exorcist, ang pagsalita ng tabi-tabi po kapag pumunta ka sa isang lugar na you feel na parang ang lugar na ito ay sa term namin is mariit, mariit, or it seems haunted, hindi ka dapat magtabi-tabi. Dapat, ang sasabihin mo, in the name of the Lord Jesus Christ, any evil entities, any territorial spirits in this place, I rebuke you. Lumayas kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo at inutusan ko kayong pumunta sa paanan ng Panginoon Kristo. Or supplicatory prayer. Lord, I pray, deliver this place from any bondage, from any stronghold, from any spirits haunting in this place. So ganun yung gagawin mo. Huwag kang magtabi-tabi po. Kasi ang tabi-patabi po daw po mga kapatid. Kapag nagtatabi-tabi po ka, ang kahulugan daw po nun is you are submitting yourselves. Parang sumusuko ka sa kanila. Sila yung highest over you. Whereas, we are the legit inhabitants of this world. They are just a fallen angels. They are not really dito. Tayong inhabitants talaga, tayo yung nilagay dito ng Panginoon. Tayo yung may authority dito sa daigdig na ito. Then why afraid of them? Kumbaga sa alien lang sila. Sila yung nakikiano lang sa atin. So therefore, hindi ka dapat makikiusap sa kanila, sabihin mo tabi-tabi po. No. Pag nagtatabi-tabi ka daw mga kapatid, sabi ng mga exorcist, parang ipinapailalim mo yung leeg mo sa kanilang yoke. You are lowering your head before them. Hindi dapat. Anong tabi? Anong tabi-tabi? Tabi! In the name of Jesus Christ of Nazareth. Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kaya nga, ang tinuturo ng maliban doon sa sinabi ni Saint Peter na
maghanda kayo at magbantay, ang kalaban ninyo'y parang liyong umaatungal, aaligid-aligid at naghahanap ng masisila. Meron ding sinabi si St. James chapter 4 verse 7, sabi niya, submit yourselves to the Lord and resist the devil and he will flee from you. Yan. Dapat ipasakop natin ang ating sarili sa Diyos. Di ba? Halimbawa, ito ang Panginoon. Pag ipasakop natin ang ating sarili, ibig sabihin, we are not the one who will fight the enemy, but the Lord. Di ba? Hinabol ka ng manok. Pupunta ka sa tatay mo. Di ba? Kalimitan mga bata, hinabol ng manok. Takbo sa tatay or hinabol ng kambing. Hinabol ng aso. Sino ngayong magiging kalaban ng aso? Sino ngayon magiging kalaban ng manok? Sino ngayon magiging kalaban ng kambing na humabol sa anak? Ang tatay. Kasi pumunta na yung anak eh. The same with us. Na mga mananampalataya, sabi dito sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God and resist the devil and he will flee from you. Kaya nga merong tinatawag na kanta na, I will fight for you. I will fight for you. Kay Steve Covan na mga kanta yan. I will see you through by the power of my spirit, says the Lord. Zechariah 4:6. In the day of the battle, you will prevail. Hindi ko lang alam kung tama yung lyrics na yan. Oh my church, that you will always win. Yan sinasabi sa Exodus chapter 14, verse 14. Ang pinangako ng Diyos kay Moses, sabi niya, wala kang ibang gagawin. You will have only to watch and see what I will do. Kung ano yung gagawin ko. Because I will fight for you. Tingnan nyo natin yung kung ano yung Exodus 14:14, kung aking pagkaalam yun mga kapatid. Pwede natin angkinin to, Lord. Inaangkin namin yung ipinangako mo kay Moses. Ito, tapos, sabi, Exodus 14:14. Okay. The Lord Himself will fight for you. You have only to keep still. Okay? Lord, inaangkin ko itong sinasabi mo kay Moses noon panahon na yun. You will fight for me. I have only to keep still. Tatahimik lang. Titingnan mo lang sila. After you have submitted yourselves to the Lord. James chapter 4 verse 7. Mga kapatid. Kailangan isubmit natin yung ating sarili sa Panginoon. Magpasakop tayo sa Panginoon. Yung makiisa tayo sa Panginoon. Diba? Ito yung Panginoon. Ito yun. Kumbaga, ikaw yung makiisa sa Kanya, hindi ang Panginoon na makiisa sa iyo. Tayo yung makiisa sa Panginoon. Mga kapatid, tayo yung makiisa sa Panginoon. Hindi siya yung makiisa sa atin. Kaya nga sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Tayo yung makipag-isa sa Kanya. Kasi, kung lalabanan natin ng Diablo na without a proper relationship sa Panginoon, mahihirapan tayo mga kapatid. Pagtatawanan lang tayo ng Diablo. Kaya nga, alam nyo ba na, kaya nga kahit ibang mga pari, kahit ibang mga pari, ito, sila mismo ay inaamin naman nila yun. Natural, marami naman tayo nakakasakausap ng mga pari. Mga pari namin, mga kakilala namin, close namin, mababait mga pari namin. Nakakausap namin sila. Ay, hindi naman, talagang even them, nakakaramdam sila ng takot. Kahit aminado naman yan sila. Kasi, to fight the enemy is not easy, my dear brothers and sisters. To fight against the devil. Pero, yun nga, sabi natin, we have to submit ourselves to God. At sa ating pag-submit, sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, is nagiging bagong nilalang tayo. Hindi na tayo yung dati.
Wala na yung luma at tayo bago na. At tayo na mga nakipag-isa sa Panginoong Kristo is, since na nakipag-isa tayo sa Panginoong Kristo na nagtagumpay, tayo rin ay magiging matagumpay through His blood. Kaya nga, na sinasabi sa Revelation chapter 12 verse 11, they overcame, basahin natin, Revelation chapter 12, mga kapatid, buksan niyo pa sa Bible niyo. Kaya ito yung mga basic na dapat nating malaman, mga kapatid. Para pag when time will comes, meron tayong pangtapat sa ating kalaban. My Father Jason, good morning po. Jason Santos, ang paring Katoliko, na laging nagdadasal dito sa TikTok. Sabi dito sa Revelation chapter 12 verse 11, mga kapatid, they conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Love for life did not deter them from death. Okay? Through the blood of the Lord. Kung nakipag-isa tayo sa Panginoon sa Kristo, we are under the protection of the blood of the Lord Jesus Christ. So, bakit ka pa matakot? Kung kasama natin ang Panginoon, katulad na sinasabi sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us, mga kapatid? Okay? So, ibig sabihin, ang challenge lang, mga kapatid, is we need to be united with the Lord Jesus Christ. Kailangan natin makipag-isa sa Panginoon. Because if we fight alone, without the Lord Jesus Christ in us, in our side, ano mangyayari sa atin? Baka pagtatawanan ka lang ng demonyo. Mga kapatid. Kinakailangan talaga ay namumuhay tayo sa kabanalan. Namumuhay tayo sa holiness. We are living in the state of grace. Na lagi kang nagsisimba, lagi kang, parang when you say na nasa state of grace, sabi ng narinig kay Brother Wendell Talibong, dapat, alam yun yung namumuhay ka sa kabanalan, you're practicing your faith, you're always going to mass, nagkukumpisal ka, pinapractice mo kung ano yung itinuturo ng simbahan. That is a person living in a state of grace. And then yun nga, yan yung way of submitting to the Lord, James 4:7. At kung nasa Panginoon na tayo, then we are not afraid to face the enemy because we are not the one who fight the enemy, but the Lord. Katulad ng pinangako niya kay Moses, I will fight for you. You have only to keep still. Exodus 14:14, mga kapatid. Kasi kinakailangan talaga natin. It will challenge, alam nyo kapag maka-encounter kayo ng mga ganyan, demonic possession, mga kapatid, actually very, siya magmo-motivate sa iyo na mamuhay ka sa kabanalan. Mamuhay ka sa kabanalan. Kasi, lalo na yung mga nag-engage sa deliverance, hindi pwede na may bahid sila or else magiging, yun nga ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 27, that will become an ins that the devil can accuse you or the devil can infiltrate your life. Kaya yun yung ingatan natin, mga kapatid. Kasi alam nyo, may instances na yan at proper yung relationship natin sa Panginoon. Kinakailangan proper yung relationship natin sa Panginoon. Mga kapatid, kahit magulang ka na may natural authority ka over your children, yet you are not living in a state of grace. Paano mo mapalayas ang demonyo sa anak mo? Halimbawa, yung anak mo may suicidal tendency. Most of the suicidal tendencies ay talagang demonic, mga kapatid. Ngayon, paano mo mapapalayas yung demonyo sa anak mo kung ikaw na magulang, you are not living in a state of grace? Baka pag palayasin mo yung demonyo, pag natawanan ka ng demonyo, ano sasabihin ng demonyo? Who you? Magkasama tayo ng ginawa nung nakalipas na araw. Nag-usap pa nga tayo, nagtatawanan pa nga tayo sa mga joke na bastos. Then how can you deliverance? How can you pray deliverance for your children?
May instance na yan, mga kapatid, sa Bible na nangyari. Kaya importante yung proper and right relationship natin. Kaya that is why ang bishop, I mean, make sure ng bishop na yung mga tinatalaga na mga exorcist ay talagang will live in a holy life, or else itong mga exorcist na ito, itong mga deliverance minister na ito, ang deliverance minister, mga kapatid, can be lay. May mga lay, yung mga tumutulong, deliverance. Ang exorcism kasi, exclusive yan sa mga kaparian natin. So, ang lay can be a part of deliverance team. So, kung lay ka, usually ang prayer natin, supplicatory, hindi explicatory. Parang something, yung authoritative. Kasi lalo na kung hindi mo naman kamag-anak. Pero kung pamilya mo, pwede siyang pwede siyang direct command, imperative command kapag pamilya mo, kung magulang ka. Pero kung hindi mo raw kamag-anak, ay supplicatory lang. Lord, I pray, deliver this person, mga ganon. Magsasamo ka lang sa Panginoon kasi you have no authority over him. Ako, sa parokya namin, minsan kapag may mga Pentecost Sunday overnight kami mga event, diba? Inayanyahan ako ng mga facilitator. Brother, magsama ka sa prayer, ikaw isa sa mga maglilay ng hands. So, hindi ako nagsilay ng hands sa ulo. Kasi, hawak lang ako sa balikat. Lord, I pray for this person. Kung ano man po kanyang mga needs, ano mga desire, ikaw po magpalas mo na. Dito lang sa balikat, mahawak. Kasi sabi kanina, Brother Wendell Talibong, beware of laying of hands over the head. Lalo kung walang authority. Pero sabi din naman ni Father Darwin, kapag head ka ng isang ministry, you can, kasi since na ikaw yung head ng ministry, pwedeng mag-lay ka ng hands over the member of the community. Sa akin, kami head din kami ng isang community, but kapag mag-pray ako, hindi talaga ako din naglilay ng hands sa ulo, talaga sa balikat lang. Lord, tinataas ko to yung kapatid ko na ito. Hindi naman ako nagkuha ng tinataas ko yung kapatid ko na ito, ano man po kanyang mga concern, ano man po mga karamdaman, ikaw naman itong magpagaling sa kanya, Panginoon, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yung mga ganun, mga kapatid. Okay. So dito sa Bible kasi, mga kapatid, napaka-importante. That is why kapag na-involve ka sa deliverance or exorcism, mga kapatid, actually, ma-encourage ka, ma-motivate ka to live a holy life. Kasi ang demonyo, paano kanya pakikinggan? Palalayasin mo siya. Uy, sabihin niya, mahiya ka, magkasama tayo nakalipas na araw. Nalasing ka pa nga. Tapos, kung ano-anong pinagsasabi nyo, diba? Nagjo-joke-joke kayo ng mga malalaswa. Diba? I-accuse yun sa iyo ng demonyo, mga kapatid. Kasi merong instance dito sa Bible. Kaya napaka-importante na maayos yung relationship natin sa Panginoon. Nasabit natin ang ating sarili sa Panginoon. James chapter 4 verse 7. Kasi sabi dito sa sa Acts chapter 19 dito, mga kapatid, may instance na nangyaring dito. Ito, basahin ko, mga kapatid. Sabi dito, okay, Acts chapter 19, ang pinakatitle dito si Pablo sa Efeso. So, verse 11, direct na tayo sa verse 11. Pero pwede nyo rin basahin mula verse 1 para malaman yung context. Okay. Naglo-loading. May puzzle na lumabas. Okay. Ayan. Okay. Yan, mga kapatid. Dito sa Acts chapter 19 or sa Gawa ng mga Apostol, chapter 19 verses 11 to the following. Sabi rito, at gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos pamagitan ni Pablo, kahit panyo at dilantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at umalis sa kanila ang masasamang espiritu. May ilang Hudyo roon na pag-alagala at nagpapalayas ng masasamang espiritu.
pinanghahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa iyo, sa inyo, lumabas kayo. They tried, they attempted to do the same what Saint Paul is doing. Parang pinirated nila. Akala nila ganun lang. Parang ginagamit lang nila ng magic word, yung pangalan ng Panginoon Kristo. Okay. Kabilang sa gumagawa nito, ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalan ay Seba. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Take note, mga kapatid. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo? Who you? At sila'y nilundag ng lalaking inalihan ng masamang espiritu. Ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti, ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. See? So that is the danger of doing these things without a proper relationship sa Panginoon. Yun yung mga kapatid. That is why, yun yung sinasabi ng James chapter 4 verse 7. We need to submit ourselves to the Lord. At yung pag-submit natin ay yung sinasabi yung makipag-isa tayo sa Panginoon. When we submit, ibig sabihin magpasakop tayo sa Panginoon. Kung ano yung kalooban niya, dapat sinusunod natin. Kaya ngayon sinasabi din na 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation, a creature. Old things are passed away. Behold, old things become new. Yun, mga kapatid. Naging bagong nilalang ka. Kung hindi ka bagong nilalang, hindi ka nagpasapa sa Panginoong Kristo, nung ka naggamitin mo basta-basta ang pangalan ng Panginoong Kristo na hindi naman right and proper relationship ang iyong relasyon sa Kanya. Or else, pagtatawanan ka lang ng demonyo. Kaya kung minsan nakakalungkot. Kaya nga ito mga kapatid, kaya yung mga albularyo, yung mga manggagamot na ginagamit yung pangalan ng Panginoon Kristo na hindi naman talaga right and proper relationships nila sa Panginoon. Walang saysay yun, mga kapatid. Kaya nga, nakakalungkot din na there are people na dahilan dun sa ganung sitwasyon, marami sa mga tao na ayaw ayusin yung buhay, kung minsan humahantong na doon sa pumupunta doon sa mga albularyo. Kasi ang albularyo, wala namang i-require. I-require lang na albularyo, ito, isuot mo tong habak na ito, isabot mo tong protection na ito, kung ano-ano ibigay niya sa iyo. Pero, never niya sabihin, magbagong buhay ka na, pupunta ka ng kupisal, ayusin mo na yung sarili mo, magsimba ka na, hindi ka na sabihin ng May mga tao na ayaw magbagong buhay, umahantong sa ganun. Kaya lumalabas na lalo pang napasama, mga kapatid. Lalo pang naging masahol yung kasalanan mo. Dinagdagan mo pa lalo ang kasalanan mo. Kasi once na instead na sa Panginoon tayo lumapit, nag-resort tayo sa ganun kasi ayaw nating baguhin yung sarili natin. Na-engage na tayo dun sa natawag na nagkaroon tayo ng bandage lalo. Kasi yung mga anting-anting na ibibigay sa iyo, yung mga protection na anting-anting sa iyo, is yun ay magiging doorway ng demonyo lalo sa buhay mo. Sasabihin mo, bakit ngayon parang okay naman yung buhay ko? Yun yung akala mo lang. Yun yung sabi ko sa iyo yan? Covert yan ng demonyo. It seems nothing happened, pero kapag maka-encounter yan, dyan mo lang malalaman kapag maka-encounter yan ng katulad ni Father Darwin, ng mga exorcist, dyan mo malalaman na
Ay, walking possessed ka pala, kapatid. Hmm. Magugulat ka. Magugulat yung mga kakilala mo. Bakit ganun? Oh, you see, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. So, yun yung kalimitan. Bakit? Kasi alam nyo ba na kapag humantong ka sa ganun, ayaw mong baguhin yung buhay mo, kaya nang humantong ka doon na pumunta sa albularyo, sa mga espiritista, sa mananawas, kasi ayaw mong lumapit sa Panginoon. Eh, lalo na kung kay Father Darwin ka lumapit. Sabihin ni Father Darwin, pumunta ka sa kumpisal, magsimba ka. Hindi naglilihan si Father Darwin. Then i-apply niya lang yung yung mga exercise sacramentals ng simbahan at saka yung sacrament. Hindi siya naglilihans. Na halimbawa, pila kayo dito, Master's Lane ka, wala, hindi ganun. Kasi ayaw niya yung parang siya yung na-highlight. Yung sakramento yung kanya. So, ganun mga kapatid. Na kinakailangan talaga natin ayusin. Kasi kapag nahantong ka nga doon sa mga pag-aalis mo sa albularyo, may bibigay sila yung hangabak, oy, lagay mo to, so wag mo to alisin sa bewang mo. Eh, those are nagiging nagiging entry point ng demonyo yun sa buhay mo, mga kapatid. Nagiging nahuhulog yun sa idolatry. Kasi naniniwala ka that it can protect you. Ako masasabi ko yan na ganun. Kasi dati akong anting-antingan for how many years? 1987 to 1995. Dami kong anting-anting. Until now, memorize ko pa rin yung mga Latin na, mga broken na Latin na hindi naman talaga totoong Latin. Nung chinek ko sa Google, hindi ko makita. Yan yung may mantingan-tingan dyan, yung mga panipas sa bala, pakubul sa panito gunod. At saka yung isang Latin na, yung isang dasal na kapag binasa pa ganun, mababasa mo yung apat na yon. Tapos pag binasa mo ng ganun, mabasa mo rin. Tende. Pero nung chinek ko, sa Google, ano bang katumbas nito sa Latin? Is it real Latin? Wala, mga kapatid. Yung credo, yes, ang credo tama. Pero ang credo namin dati putol. So you see? So mag-ingat tayo dyan. Na akala mo, ay, okay na, parang gumaling na ako, tahimik na buhay ko. Pero ang totoo niyan, you are under a bondage lalo. Kasi yung sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 5, mga kapatid. Nagkakaroon ng effect yan up to the 4th generation sa pamilya mo. Kaya nga kapag halimbawa ikaw sa ngayon, yung pamilya mo nag-practice ng mga ganong nag-practice ng ganong mga practices, na kailangan mo tinatawag na i-break, i-renounce yung connection mo sa ganong practices ng magulang mo, sabi ni Father Darwin, in front of the Blessed Sacrament. Kasi magkakaroon ng effect yan sa pamilya mo, mga kapatid. Kailangan ma-renounce mo yun in front of the Blessed Sacrament. At saka yung break mo yung unholy ties. Ayan, the break, unholy ties. Dito nga, makikita nyo rito, mga kapatid, yung pag-renounce yan. Dito yan, makikita nyo yung mga prayers dito, meron. So, sumuki yung kalagayan mo. It seems na wala na, katulad ng kilala namin. Yung kilala namin is nagsimba sa chapel namin. So, atin natin lang ba? Nagsimba sa chapel namin. Parang ang upuan daw ay nagsishake. Ang sabi niya ay nakinulam daw siya. Ayun, pumunta pa nga dyan sa, hindi ko lang alam, sa Samar yata, dyan pa sa nagpagamot. Ngayon, kung titingnan natin, nakikita ko, it seems okay na siya.
It seems okay siya ngayon, tumaba. Pero, ayun nga, ang demonyo, let us remember mga kapatid, the devil is a king of deception. Siya ay magdaraya. Siya ay manlilinlang. Yung akala mo okay na, ay behind it, may problema pala. Kaya mag-ingat tayo dyan. 2 Corinthians chapter 11, verse 14. Ang diablo ay mapagkunwari. Ang diablo ay maaring magkunwari na anghel ng kaliwanagan. Ay, tulad ng mga nangyari ito habang papatapos na tayo mga kapatid. Kwento ko lang sa inyo. Karanasan ko kasi dati. Ngayon dati nga, anting-anting. Dami ko anting-anting mga kapatid. Mula 1995. 87 pala, 1987. Kasi yung lugar namin noon ay magulo. Nakuhan kami ng mga NPA, ng mga MNLF. So, hindi nakapagtataka na yung mga kababayan ko or kami ay humantong na lumapit sa anting-anting, magtiwala sa anting-anting dahilan doon sa sitwasyon namin. So, sabi ko sa inyo, nagpa-member ako, naranasan ko, dadasal ka doon, magluluhod ka ng mga 1 hour, dadasal ka ng mga, may ama namin din naman, tapos yung credo po mga putol, credo Deum Patrem, Omnipotentem Creatorem Chile. Putol yun. Na later on, na-realize ko na tama naman, pero putol, hindi tinapos. So, bakit putol? Then yung mga Latin, na pakubol sa panitugunod, panipas, then orasyon sa 5 ka-angheles. Wala namang anghel na ganung pangalan. Ang pangalan na recognized na ng anghel na ng simbahan ng Catholic Church is si Saint Michael, Raphael, and Gabriel. The rest ng sinasabi nilang kung sino-sino mga anghel pa dyan ay hindi yan na-recognize ng simbahan. 3 lang. So kapag may nag-introduce sa iyo ng ibang other angels na 4, huwag mo basta-basta ang paniwalaan kasi ang inintroduce na ng simbahan na anghel na kinikilala ng simbahan si Saint Michael lang, si Saint Gabriel, si Saint Raphael. Those are the biblical names na sa Bible yung mga pangalan nila. So, huwag ka basta-bastang maniwala, mga kapatid. Of course, ako hindi naman, may ano pa rin naman, naniniwala pa rin naman ako sa Diyos. Pero ang paniniwala ko is contaminated, mga kapatid. Naniniwala ako na sa pamagitan ng anting-anting na ito, pwede ako, protektahan ako ng Panginoon. Halimbawa, hindi, pag tinamaan ako ng, halimbawa, nung nag-member ako, 1 oras nga lumuhod kami doon sa, mga Latin-Latin yan. Tapos may Tagalog din naman, ama namo, naaka sa langit, ama namin. Then, pagkatapos nun, konsagrahan. Tawag ng term namin is konsagrahan. Yung konsagrasyon namin, mga kapatid, is ipagdadasal ka ng commander namin, mahabang buhok, si Commander Jojo. De la Cruz ay Commander Jojo. Nasa Pulumulok na nakatira. Yan, sa 1266 Miana Subdivision. Ay, Brother Jojo. So, dadasalan ka ng commander namin, magdasal ay ililihads ka niya ng kamay, tapos ipapatong yung itak dito sa kamay mo. Tapos, merong yung bayonet na isa. Pagkatapos, sa gitna ng panalangin niya, tapos gaganon-ganon yung itak sa kamay. Ang iba daw, sabi nila, kapag kumakapit yung itak, hindi daw tinutuloy. Kasi parang tandaan yun na parang ayaw, baka maputol. So, pagkatapos sa kalagitnaan, marinig mo yung makikita mo yung gaganituhin ng Commander Jojo namin yung itak at saka yung bayonet. Tak, tak, tak. Yung pangalan ng itak, si Ogayong, nadala ko yun dati. Yung si Ogayong na yun na itak ay hindi yun ginagamit kahit saan. Ginagamit yun lamang doon lamang sa konsagrasyon. So pagkatapos nun niya ako pinagdasal, pagkatapos na ganunin yung itak, inumpisahan niya ng tagain ng kamay ko hanggang dito. Dito, bumubukol-bukol to mga kapatid. Yung muscle, talagang yung itak matalas. Kapag ganun mo sa buhok, laglag yung buhok. So, marinig mo yung tunog sa lamesa, tum, 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 tum. Mga 117 yata. Yan. Wala na masugat. Pero kinabukasan, makikita mo yung parang bakas ng kugon. Yung dayami, yung ano ba to? Yung kugon. Yung parang tinamaan ng kugon o talahib.
Kinabukasan makikita mo yung bakas ng itak. So, 1987 to 1995, miyembro ko ako doon. Kaya alam na after nung surrender ako, naka-experience ako na nung sa seminar namin sa Prex, yung mga dati ring ganun, nag-atubili sila na surrender. Hindi sila nakinig sa mga elder namin. While ongoing yung seminar, na-process sila mga kapatid. Bagsak sila, tumba sila habang kinakanta namin yung invocation of the Holy Spirit. Bagsak sila. Sila na yung isang laking mama. Ang pinagdadasan ng mga elders namin, yung katawan niya, bumabalya-balya ng ganun. Yung parang habang nakaluhod, gumagano-ganon yung katawan. Gagal yung katawan. Pagkatapos, bagsak. Ibig sabihin, may opposition yung anting na yan doon binibigay ng albularyo kaysa Espiritu ng Panginoon. Kasi kung compatible yan, hindi na yan magkakaroon ng reaction. Mga kapatid. So yan mga kapatid. So binawa ng Panginoon na itong ating pag-uusap ay ma-broadcast, ma-share ko sa Facebook kasi pag ganito pinag-uusapan natin, there are times na the devil is attacking. With the blood of the Lord Jesus Christ covered us in this most precious blood, and this broadcast ay makarating sa bawat isa. Kahit yung mga hindi ba nagtatap ng screen, pero andyan sila. We pray for the Lord's protection, covering of His most precious blood, and the sanctification of the Holy Spirit. May the Lord protect us against the retaliation of the enemy, against the harassment of the enemy, against any influences of the enemy. In the name of the Lord Jesus Christ, by His most precious blood. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. We are defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. Undo thou friends of the heavenly host, by the fire of God thrust into hell Satan, and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruins of souls. Amen. O God, I pray the cleansing power of the most precious blood of your Son Jesus, be upon us, purify us, and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. And let this blood penetrate to the very marrow of our bones. Cleanse us from any entanglement from whatever spirit you have come in contact with during the course of this day, during the course of our intercession, during this course of our interaction and discussion. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirit from us, to all our loved ones, and to all our possessions, and to all people around us. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, yun mga kapatid, Shalom. Yan ang dito tayo magtatapos. Ang sabi ng banal na kasulatan, let us submit ourselves to the Lord and fight and resist the devil, and he will flee from you. So, we need to submit ourselves to the Lord. We need to be with the Lord. Makipag-isa tayo sa Panginoon. At sinasabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things become new. So, shalom that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito pa mga kapatid. Amen. At maraming salamat sa 326 likes sa mga nag-tap ng screen. Yung hindi man nag-tap ng screen pero ay andyan sila, na nakinig sila sa atin. O kahit yung mga dumaan lang ay pagpalaan ginawa sila ng Panginoon sa araw na ito. God bless Pablo, Contemplative Soul, at si Asel Sharing. Ayun. Okay, so that is by now mga kapatid. May God bless us. I'm signing off, my brothers and sisters.